Republic Act 11413 or Safe Spaces Act, tinatawag din siyang Bawal Bastos Law. So ano po ba ang covered nito, no? Lahat ng klase po yan ng gender-based sexual harassment na nangyayari sa public spaces, sa mga eskwelahan, trabaho o maging online. Ano ba ang tinatawag na gender-based sexual harassment? Ito po yung mga unwanted o walang consent na sexual acts at remarks o kaya pwedeng obscene siya para sa atin, sa isang tao. Ito ay kinikilala maging ano pa man ang motibo ng akusado. So, saan po ba lugar? Pwedeng pasok or itong sinasabi nating public space according to RA 11313. So, isa po dyan o ilan po dyan, kalsada at eskinita, maging sa buildings, restaurants at cafe, public park, sa simbahan at sa eskwelahan, maging sa mga malls at palengke. Ganon din sa mga terminals at sa evacuation centers, government buildings at offices, sa mga public utility vehicles or PUV, kabilang na ang ride-hailing vehicles. Ganon din sa resorts, public washroom at marami pang iba. At ngayon, we want to know also, anong klase ng gawain ang ipinagbabawal sa ilalim nito? Ila po dyan, catcalling o paninipol. Kasama ni po dyan ang misogynistic at sexist remarks, transphobic at homophobic remarks, unsolicited comments sa itsura o appearance ng isang tao, pangungulit na magbigay ng personal na impormasyon gaya ng number at address, sexual comments at jokes, public masturbation o flashing o yung pagpapakita po ng ari, paglapit, pagdikit at sadyang pagbubunggo sa isang tao at maging ang stalking. Ano bang parusa na ipapataw sa mga taong lalabag dito? Nakadepende po yan sa klase ng sexual harassment at kung gaano kadalas itong nangyayari. So, kung halimbawa verbal po, ang first offense dyan, 12 hours ng community service, maging gender sensitivity training at merong fine na 1,000 pesos. Kung pangalawang beses nang ginawa, 6 hanggang 10 araw na pagkakakulong at may multang 3,000 pesos. Third offense, 11 to 30 days ang pagkakakulong at may multa na abot ng 10,000 pesos. Kung demonstrated naman po yung sexual harassment, first offense ay 12 oras na community service, may kasamang gender sensitivity training at multa na 10,000 pesos. Second offense, ganun din, 11 to 30 days na pagkakulong pero may multa na 15,000 pesos. At third offense, 1 buwan at 1 araw ng pagkakulong at may multa na abot ng 20,000 pesos. So yung paano naman kung halimbawa ang harassment ay sa pamagitan ng stalking, sexual advances at touching. First offense, 11 to 30 days sa pagkakulong at may multa na 30,000 pesos at kailangan mag-attend ka ng gender sensitivity training sa ilalim ng PNP at ng PCW. Second offense, 1 buwan at 1 araw hanggang 6 na buwan na pagkakulong na may multa ng 50,000 pesos. Third offense, 4 na buwan at 1 araw hanggang 6 na buwan na pagkakakulong. So imagine yung bigat po na pwedeng makuha na isang taong lumalabag dito sa gender-based sexual harassment. Kaya po syempre sa ating mga ka-RSP, mahalaga po na tayo ay sinisiguro natin na ang ating kapwa ay nakararanas ng safe space at hindi nilalabag o kaya naman tayo ay nagbibigay ng sitwasyon na maging uncomfortable sila o kaya naman ay dumating sa punto na maramdaman nila na hinaharas na sila. Mag-ingat po tayo lahat mga ka-RSP. So yan po muna ang gender-related law na atid namin sa inyo ngayong umaga. Abangan ang mga pag-uusapan natin sa susunod na G-Terms!